weekly stock commentaries where I share my personal opinion and insight of what's happening in the stock market and different stock stories. Materialize. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. Or daily investing insights, things like that. Check my Facebook page. So this one is for March 6 to March 11. Mga storya ang nagde-develop dyan sa stock market. And this one is after the Monday onslaught, the Monday crash. Nangyari. Ano. So, nag-down siya almost, almost 5%. Pero, gre-recover na siya. Okay. So, una-una, bakit nag-crash? Kasi pumitik yung crude oil at around 100. And then, recently, gumawa ng speech si Donald Trump na parang on track daw or on schedule yung ginagawa nila sa Iran and it will be over soon. Yun yung sinasabi niya. And yung statement niya na yun yung nagdadrive ngayon ng positive optimism na naman sa global market. Pero, doon pa rin yung bakbakan. Yung Strait of Hormuz, black pa rin. And Iran, inatake niya pa rin yung recently, inatake niya yung oil refinery ng Saudi, Saudi Arabia, things like that. So, wala pang nagbabago sa sitwasyon except that gumawa lang ng speech si Donald Trump. So, I think or expect talagang elevated pa rin ng oil price in the coming weeks. So yung nangyari nung Monday, madaming nagdapaan na mga stocks. Ang tanong, nagpanic sell ka ba? Okay. So first story, Razon reclaims top spot. Di ba? Kasi, di ba? Dati si Villar, pero technically, di naman ganun kasi kaganda yung valuation ng kanyang stock. Yung Villar City na yon, kumbaga parang paper valuation or overvalued, something like that. E nung kay ICT, talagang may laman to. Nag-report nga to, di ba? Double digit na profit growth. And nag-crash siya and pabalik na naman Grabe. So, ang hindi nagre-recover na stock niya, yung Bloom, di ba? Ayan. Kasi wala, laki ng issue nito. Kumbaga, walang tourist arrival sa Pilipinas para sa yung mga land-based na casino. Next, you have SCC. Nag-report kanina. So, expected na, na talagang magde-decline siya because of lower coal price last year. And yung kanyang tawag nito, yung kanyang power segment, di siya bubuhat sa ngayon. So, power operating result, up siya, 7%. However, ayun, di ba? Average selling price slip 8%. Ayan, wider supply margins in the WESM. Ngayon, karon ng crisis sa crude oil. Diyan sila bumawi. Okay. And pinipitik din yung ngayon, coal, ayan, 131. So 131 is parang higher na to than last year. Ayan, so 130 is higher than last year. So baka makabawi sila. Okay? And of course, nandiyan pa rin yung contract or coal contract bidding war. So isa pa yun sa maging issue niya kung siya yung manalo. We'll see. So, ang tanong dyan is yung dividends niya daw. Of course, malamang ibababa niya yan. Di ba? Expectation ko this year, baka lang at current price, baka 7% lang yan For the whole year na yon, unless gumanda yung performance nila sa second quarter, third, and fourth, and mag-declare ulit siya ng magandang special dividend sa fourth quarter. Then, that's a different story. Next, you have the Monday meltdown.
A brutal 4.97% drop. So, before this crash, up ako ng around 3% something. Lahat ng yon na wipe out on that single day. Maski yung PSI na wipe out yung kanyang year to date. And fast forward to there, nagre-rebound na naman. Okay. That sell-off was triggered by a surge in global oil price. Na escalating Middle East tension. Grabe yan, every week may ibang story ang de-develop. You have CNPF, lumagapak. So bakit? Kasi nasa manufacturing na sector na syempre tatamaan yung mga yan. Okay. Pero nakapag-recover na siya, no? Lupit to. Di pa niya tinuloy-tuloy hanggang 16. Na nung lumalagapak yan, no? 11, kinumpute ko. 3% something, wala pa rin. Dapat talaga 30. Dapat mga 16 talaga, 15. Dapat mga doon siya lumagapak para sulit siyang bilhin. So nagbabounce na siya, maybe because resilient pa rin yung kanyang earnings at least last year. I'm not sure second quarter onwards talagang tatamaan yan mga manufacturing. And then Tuesday, nag-recover yung PSE, 2% rebound after the US comments suggested geopolitical tensions might be wala. Walang nangyayari. Pero feeling ko na lang yan at one point or one of these days. Sabihin na lang ni Donald Trump, victory, ganon. And pull out na niya yung kanyang blah blah blah. Pero yung situation sa Iran, doon pa rin, di ba? So, diyan pa rin yung oil stock volatility. So, well, yes, nag-recover. Pero 84, taas pa rin yan. Okay. Tayo pa rin mayayari dyan ng mga manufacturing, mga airlines. Ayun, 84. Mataas pa to noong 2024. Di ba? Kung dyan siya magstay, dyan siya gumapang ng gumapang, 80 plus lagi. Madaming mayayari dyan na businesses. So, nag-stabilize daw following a report that IEA might release record oil reserve. So, next is Meralco rate hike. Matik na yan, di ba? Pag ganyan na may mga oil crisis, mga power sector, tataas lagi yung mga yan So, announced 64 centavo per kilowatt hour. March reach today while consumers are unhappy. The stock is being monitored. Blah, blah, blah. So, So, hindi pa siya nagre-recover. Okay. You have SECB audited result. Results on March 9 showing 26% growth. Yan na naman yung mga pre-provision operating. Ano yung niya, di ba? Ano yung reported, niya? So, ganyan mag-press release yung ibang bangko minsan pag mas mababa yung reported earnings. Ang binibida nila yung kanilang pre-provision earnings before provision. Pero ang actual is malamang flat na naman to, or down, So, net profit of 11.6 billion. So, malamang parang flat na naman to. O, tama, Nag-increase lang ng konti. Malamang yung dividends yan. Flat na naman. Okay. Return on equity, 7.8, Ano yan, i-recommend ng mga analyst yan Kasi bibili ng ganyang, bangko. So, SECB, naantagal na itong nire-recommend. Wala, laggard talaga. Ito, bibili ng, mga kanyang, wala ng, ang binabangitang growth for many years. So, Atlas Mining, full year net, wala to. Sinong tumitingin dyan sa Atlas? So, PINMA disclosed today that its 2025 performance was significantly weighed down. So, wala, struggling ang PHN. Hawak ko to dati, Binibili ko to dati sa tawag neto. 8 pesos to 10 pesos. Kung sa nag-20 plus siya. 22.8 billion revenues, 326 million in income. Wala, Wala na yung dating niyang growth.
So, siguro sell down ulit to. Okay. Ayan. So, baka sell down ulit to. So, binibili ko siya dati dito eh. Then, nag-20. May mabinenta ko. Biglang nag-36. Pero ano to? Actually, hindi siya nag-36. Ano lang yan, no? Parang simpleng pitik lang yan. Then, bumagsak din ata agad. So, weighed down by its construction and property business. Malaki kasi utang nito eh. Highlighting the burden high. So, kinakain siya ng leverage niya. Recently, we have SMC. Rallied on Tuesday. Lagi kasi utang nito. So, kasi nang papansin sa SMC. Diba? Dapat, spin-off niya kanyang infrastructure eh. So, ATI, tender offer. Wala na siya. You have RTB. 10-year benchmark of 6.66%. Sabi, no? Sell. And punta kayo sa risk-free. Anong ganon. So, Petron, fuel price spike, figures the spotlight. Following that 20 per liter diesel hike rumors. So, depende no guys, no? Depende kung nakapag-stock up sila ng madaming dati. Di ba? What if market nga yung crude oil, as dyan ba lang sila nag-stock up? Then biglang bumagsak na naman. So, medyo tricky ang yung mga ganyang nasa sales distribution. Unlike pag ikaw yung nasa upstream, 'di ba? O na oil oil industry, talagang magbe-benefit ka sa kanyan. Pero for Picor, hindi siya straightforward and malaki utang kasi ng Petron eh. Isa pa yun sa problema sa stock na yan. And then lastly, net foreign outflow continues. Syempre, una nilang alisan dyan yung mga mga mahinang stock market. Tapos punta sila sa iba. Sa ngayon, wala eh. Ayaw naman mag-rotate sa US. Siguro rotate sila sa emerging pa rin and international. Okay? And I think ayun lang. We'll see what will happen in the stock market in the coming days. Personally, I think hindi pa tapos yan, no? I think mag-escalate pa yan. And I think magstay at elevated level itong oil price na to. Yan, baka 80 something. Pag nagstay elevated siya at 80 plus, no? Sigurado yan, inflation na naman yan. Things like that. Pag pumitik yung inflation, naku, yari na naman. Sell. Bumalik na lang siya sa no? COVID lows niya dati, no? Mga 4K. Pwede, no? Sagad mo na kaya. 35 lang yan, no? Sagad mo na. Para daming umiyak, That's it for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.